Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. Alam ko na ilan sa ating guys, kapos ngayon, walang pang Noche Buena ngayong Pasko at sa bagong taon, even pang regalo sa mga inaanak or sa Christmas party na darating. So Kuya Yel, saan ba pwedeng humiram ng pang Noche Buena ngayong Pasko at sa bagong taon? So for today's video guys, meron akong i-share sa inyo na 4 na lending platform na pwede nating lapitan para pang Noche Buena ngayong Pasko, darating na Pasko at pati na rin sa bagong taon. At itong 4 na babanggitin ko guys, ito yung mga legit talaga na pwede nating lapitan. At hindi sila kagaya ng ibang mga OLA na mga fly-by-night na tinatawag natin. Kaya kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan tong topic natin ngayon, gusto ko lang linawin sa inyo guys na hindi ako sponsored ng mga lending platform na babanggitin ko dito sa ating topic natin ngayon. Ito based lang naman sa experience ko kasi isa din ako sa mga gumagamit sa kanila. So guys, unahin na natin itong si Bilis. Alam nyo ba guys na hindi ko alam kung paano ako na-approve yung applications ko dito kay Bilis. Na-discover ko lang siya this May or June this year kasi nirecommend nga siya nung kaibigan ko at sinabi na maganda daw itong si Bilis at napakaganda nga daw ng services niya plus napakalit nga lang daw ng kanyang interest. And yung time na yun guys, ida-download ko sana si Bilis sa Google Play Store ko. But napansin ko na naka-install na pala itong si Bilis sa cellphone ko. So, nung inopen ko siya guys, nagulat ako. Merong in-offer sa akin na 4,000 na credit limit. Itong si Bilis. Which is, nagtaka talaga ako guys, no? Kasi, hindi ko alam kung paano ako nakapag-apply dito sa kay Bilis. Kasi wala na akong matandaan. Or siguro nag-apply na ako noon, then hindi ko lang siya pinansin or parang pinagsawalang bahala ko lang siya, ganun guys. Kasi nga, hindi pa nga ako masyadong familiar sa mga lending platform or yung mga uso ngayon na OLA. And yung time nga na yun guys, no, wala pa akong idea kay Bilis. Pero meron nga akong 4,000 na credit limit sa kanilang application. So, chinat ko yung kaibigan ko na nag-recommend sa akin. Then, sinend ko sa kanya yung screenshot. So, sinabi niya sa akin guys na meron dyan yung e-wallet na pwede mo siyang i-cash out doon. Kung kailangan ko daw siya, pwede mo siyang i-cash out lahat and babayaran lang daw siya 3 months installment. And nung kinash out ko nga siya guys, no, wala pang mga 20 seconds na disburse na agad yung amount dun sa GCash e-wallet na ginamit ko sa kanilang applications. By that time guys, no, nagtataka talaga ako paano ko nagkaroon ng account kay Bilis. Wala naman akong work. And yes, based sa research ko guys, medyo mahirap daw talaga mag-apply dito kay Bilis. Lalo na sa mga unemployed. Mostly yung mas may chance or mas mataas yung chance na ma-approve kung ikaw na mag-a-apply is employed ka. Pero ako guys, no, unemployed ako at hindi ko na din matandaan kung paano ako na-approve yung applications ko kay Bilis. Alam nyo ba guys, so mga nagustuhan ko kay Bilis, meron siyang Lazada, Shops, cash loan, which is hindi pa ako eligible kasi mababa pa yung credit limit ko sa kanila. Mostly yung pag ma-unlock mo lang yung cash loan, pag mga nasa 8,000 na yata yung credit limit mo. Yun yung nakikita ko lang talaga guys sa mga research ko. Then meron din silang mobile load, so pwede ka ding magpa-load dito. Meron din silang e-wallet, gaming, cable at bills. So if gusto mo naman umorder ng cellphone, mga laptops, makikita mo lang dito nga guys, no, sa shops. Then makikita mo dun lahat yung mga shops ni Bilis. And speaking of shop ni Bilis guys, no, lalo na kung medyo mataas yung credit limit mo at ayaw mo ng cash loan, pwede ka dito guys, no, mag-shops sa kanila. Like Lazada, Agoda, Philippines Airlines, Samsung, Ansons, Mandawi Foam, Price, Look, QCQ, Data Blitz, Sabianas, Metro Deal, Wisdern, Bibo, yung mga yan guys, pwede mong gamitin yung credit limit mo dito sa kanilang mga shops.
At pwede mong ibayad guys. Halimbawa, umorder ka ng Vivo na cellphone, pwede mong ibayad guys yung credit limit mo kay Bilis. Overall guys, ang mga nagustuhan ko kay Bilis, napakababa talaga ng kanyang monthly interest. Lalo na guys kung na-unlock mo na yung kanyang cash loan. Pag na-unlock mo na kasi yung cash loan kay Bilis, buong-buo mo na yung makukuha yung amount mo sa kanilang applications. Pero kung hindi mo pa na-unlock at e-wallet ka pa lang, nandun guys medyo may bawas siya or may kaltas pag i-disburse mo yung amount mo through your GCash gamit yung e-wallet ni Bilis. So pangalawa naman natin guys ay itong si Tala. Alam niyo ba guys na itong si Tala yung pinaka first ko na loan apps na in-applyan ko talaga noon, na medyo nahirapan din talaga ako sa kanyang requirements. Pero na-approve naman ako after ilang weeks. But na-approve na ako, na-semi-approve na ako guys mga 1 year ago. Pero hindi ko nga siya pinapansin nun kasi hindi pa ako familiar sa mga loan apps gaya ni Tala, ni Bilis, yung mga yan. But nag-try ako guys kasi nga madalas kong nakikita si Tala sa mga TV commercials, mga advertisement sa mga social media platform. And itong kay Tala guys hindi lang siya pang 1 month, kundi pwede rin siya pang 60 days repayment. So yung first loan ko kay Tala guys is 2.5 since first time borrower pa lang tayo noon. Syempre mag-start muna tayo sa pinakamababang amount. Then pangalawang loan amount ko sa kanya guys is 3,000. Sumunod is 3,500. Then 4,000 yung pinaka pang fourth ko. But after guys ng fourth na loan ko, naka 8 na loans na ako dito kay Tala. Hindi pa rin tumaas yung credit limit ko. Nag-stuck lang siya sa 4,000. Hindi ko alam kung bakit. Kahit hindi naman ako nadidelay ng payments sa kanila. Or siguro ayaw lang talaga ni Tala ng advance magbayad sa kanilang applications. So sa mga may Tala user dyan or gumagamit kay Tala, comment down below kung ano ba yung tips para mas lalong mapataas pa yung credit limit natin kay Tala. And yung update nga kay Tala guys, medyo nagbago na nga din daw itong si Tala. So update lang natin yung aking payment details. Bali ito guys na yung borrowed amount niya ko is 4,000. Meron siyang one-time processing fee na 159 pesos. Then meron siyang service fee na 1,049 pesos. Bali yung kanyang loan term payment guys na in-avail ko is 60 days. So yung babayaran ko sa loan applications is 5,208 pesos. So yun yung babalik ko sa kanilang application. Overall guys, okay pa naman itong si Tala. Kahit medyo nagbago na siya plus medyo tumaas ng konti yung kanyang interest. But for me guys, okay pa rin naman siya. Ang isa sa mga nagustuhan ko kay Tala guys, buong-buong makukuha yung amount na hihiramin mo sa kanilang applications. Plus may bago ng features itong si Tala kung saan pwede ka na nga ring mag-buy load at mag-pay bills sa kanilang applications. So sa pangatlo naman natin guys, itong si G-Loan ni GCash. At may mga nakapagsabi sa akin, paano ko nga ba na-unlock yung G-Loan ni GCash kahit mababa yung G-score ko sa kanila. Actually guys, to be honest, yung G-score ko, nung na-unlock ko yung G-Loan ko kay GCash is 420 lang yung G-score ko. So, amin ko guys na sobrang hirap talaga magpataas ng G-score kay GCash. Lalo na kung walang mga establishments dito sa lugar namin like mga Jollibee, mga fast food na pwedeng magbayad through GCash. So, yung tanging way ko lang guys para mas mapataas ko yung G-score ko kay GCash is nagpapakashin ako sa Cebuana, sa Palawan. Pero hindi pa din talaga siya sapat guys para mas lalong mapataas pa yung G-score mo. Kasi ginagawa ko na talaga yon. Pero hanggang 420 lang talaga yung pinaka-highest na G-score ko kay GCash. Pinaka-alternative way ko lang talaga guys kung paano ko na-unlock yung G-loan ko kay GCash is lagi ko siyang ginagamit. As in, everyday ko talaga guys, ino-open ko yung GCash ko. Plus, nagpapaload ako through GCash. Tapos, nagpapa-cash in, cash out din ako dito sa amin. Basta, lagi ko siyang ginagamit na halos
halos laging may laman yung GCash ko. Siguro yun yung reason kung bakit na unlock ko yung G-loan ko kay GCash kahit mababa lang yung G-score ko sa kanya. Kasi mostly yung ilan sa atin guys, no, kahit napakalaki na ng G-score niya, like kumabot na sa 500, hindi pa rin daw na-unlock yung G-loan ni GCash. So, yun lang yung alternative way ko guys. Always use your GCash. And by the way guys, no, share ko lang, no, nakahiga ako nung time na yon. Matutulog sana ko, but biglang notification itong si GCash sa akin. Then sinabi na na-unlock ko na nga daw yung G-loan ko sa kanya. So, syempre natuwa naman ako, no, kasi syempre parang achievements na din yun na ma-unlock yung G-loan mo kay GCash kahit napakahirap talaga magpataas ng G-score sa kanya. So, nung time na yon, inopen ko nga yung GCash ko. Then, chinek ko yung G-loan ko and charan, na meron nga ino-offer sa akin si GCash na 1,000. 1,000 pa lang yung pinaka in-offer sa akin, which is okay na din. So, yung time nga na yun guys, no, kinash out ko na nga yung 1,000 in-offer sa akin ni GCash. Meron lang siyang service charge or meron siyang kinaltas na mga 10 pesos. And dito nga guys, no, yung monthly ko sa kanya, bali yung loan term payment ko pala kay GCash is 5 months installment siya. So yung monthly ko sa kanya guys is 265 pesos. Pinaka principal amount niya is 179.63 pesos. Yun yung pinaka principal amount niya. But meron siyang interest nga, monthly interest na 86.7. So yung pinaka total amount niya na every month na binabayaran ko kay GCash is 265.70 pesos. So, yun yung binabayaran ko sa kanya every month kay GCash. And yung pag na-feed ko na nga siya, no, yung pinaka interest na niya is, total interest niya is 328.49 pesos. Overall guys, sobrang okay itong si GCash. Yun nga lang guys, no, marami talaga sa atin yung mga GCash user na mahirap talagang i-unlock yung G-loan ni GCash. So yun nga yung tips ko guys, no. Always use your GCash. Mapa-cash in, cash out man yan, buy load, yan. Tapos dapat ilagi nyo i-maintain na palaging may laman yung GCash nyo. Basta lagi nyo siyang ginagamit, for sure may chance na ma-unlock nyo yung GCash nyo kahit mababa lang yung G-score mo sa kanila. And yung pinaka-last natin guys, no, ito yung isa din sa mga gamit na gamit ko talaga so far. Itong si Shopee SpayLater, or pwede rin yung Shopee S-Loan. But for me guys, no, eligible ako sa S-Loan ni Shopee, pero hindi ako na-approve sa kanila. Kundi sa SpayLater lang ako na-approve. But it's okay guys, kasi nagagamit ko din talaga si SpayLater. Ang makagandaan kasi ni SpayLater guys, no, pwede kayong mag-buy now and pay later sa kanilang applications. Alam nyo ba guys na matagal na pala akong eligible sa SpayLater ni Shopee, but recently ko lang siya na-discover kasi hindi pa ako familiar nga sa SpayLater at S-Loan ni Shopee. Basta order lang ako ng order hanggang sa naging gold na, yung parang gold member na ako sa kanilang applications. Alam nyo ba guys na 5 years ko nang ginagamit itong si Shopee. But this year ko lang na-discover yung SpayLater niya. Nung nanood ako minsan ng vlog, kung saan sinabi dun sa vlog, nung isang vlogger na check nyo yung Shopee nyo, baka eligible na kayo sa SpayLater. So, sinek ko guys, matagal na pala akong eligible sa SpayLater ni Shopee. So, ang kailangan ko lang nun guys is mag-fill up ng applications ko sa kanila. Then, mag-wait lang ako for approval. Pero, mga 20 minutes, wala pa yung 20 minutes na approve nga yung SpayLater ko kay Shopee. Kaya ngayon guys, gamit na gamit ko talaga yung SpayLater ni Shopee. Nandyan yung umorder na ako ng mga damit, mga shorts, mga jacket na binibenta ko dito sa amin. So pinagkakakitaan ko din yung SpayLater ni Shopee. Plus umorder din ako minsan ng mga ginagamit ko for my milk soda business. So, gamit na gamit ko talaga yung SpayLater ni Shopee, which is sobrang laki ng tulong niya kasi nga, pwede siyang installment. Kasi nga, buy now, pay later nga ang tawag sa kanya. Kung saan pwede siyang installment ng 1 month, 3 months, at hanggang 6 months. So, bakit ko sinasama itong SpayLater ni Shopee instead of S-Loan? Since hindi nga ako ma-approve sa S-Loan ni Shopee,
itong SpayLater na lang yung sinama ko dito sa ating content topic natin ngayon, which is malaking tulong din siya guys, no? Para bawa kung wala kayong pang Noche Buena ngayong Pasko, pwede kayong umorder since marami sa atin familiar na kay Shopee. Halos lahat ng mga pwede nating bilhin or pwede nating i-shop, nandun na. Pwede nga kayong mag-shop dyan ng mga cellphone na pwede nating pang regalo sa mga gusto nating regaluhan. Pwede rin mga kung ano mga gamit. At pwede rin naman yung mga Noche Buena kasi meron din akong nakita na pwede ka ding bumili guys ng Noche Buena at pwede mong gamitin yung SpayLater mo kay Shopee. So, pwede yun guys, no? Kaya sinama ko siya dito sa ating topic ngayon. So, kino-consider ko talaga guys yung SpayLater ni Shopee dito sa ating topic ngayon kasi malaki talaga yung pakinabang ng SpayLater ni Shopee. Lalo na sa mga walang pangregalo ngayong Pasko or walang pang Noche Buena ngayong Pasko. Nandyan lahat kay Shopee. As long as meron kang SpayLater, magagamit mo yung SpayLater ni Shopee. So, yun lang naman guys, yung 4 na nire-recommend ko sa inyo na pwede nga talaga nating lapitan para sa pang Noche Buena natin ngayong Pasko or sa bagong taon. At itong 4 guys na binanggit ko ay mga legit talaga at hindi kagaya ng mga online loan shark or mga fly-by-night na tinatawag natin. Fly-by-night na OLA na tinatawag natin. So, yun lang naman yung ating topic ngayon guys, no? Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!